Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pumapailang lang ang malakas na tinig na nagmumula sa MC ng maikling seremonya sa mismong shipyard ng Alcala Heavy Industry dito sa Balamban, Cebu. This was an important event. Jack Alcala had a contented look on his face. Bakit ba hindi kung napatunayan nilang kaya nilang makipagsabayan sa mga international shipbuilders sa buong mundo? Matapos sa maikling opening program, formal na nagsimula ang launching. Ilang daang balloons ang pinalipad sa ere. Udyat na dahan-dahan at maingat nang ibababa sa tubig ang dalawang malalaking sasakyang pandagat. Pumapailan lang sa paligid ang malakas na palakpakan ng lahat na sumaksi lalo na nang tuluyang nasa tubig ang malalaking barko. Katunayan ay dumalo sa okasyon ang mismong top executive. Lihim niyang sinuri ang mukha ng mga banyaga. Hindi matigil-tigil ang palakpakan ng mga kamay ng mga ito. Interior and exterior ng barko. Vocal na hinahangaan ng mga ito. Congratulations to us, sir. Tinanguan niya lang ang sinasabi ng tuwang-tuwang sa Engineer Santos. Sinabayan naman niya ang pakikipag-toast ng wine at nagpaunlak na kaunting interview sa local media na inimbitahan sa okasyon. Isang munting salo-salo ang ginanap pagkatapos. Isang oras din nagtagal ang launching ceremony. Matapos ang okasyon ay tinipon muna niya ang mga empleyado at pinuri ang lahat ng kontribusyon ng mga ito. Nararapat lang na papurihan ang lahat. Hindi matatawarang oras at dedikasyon ang ginugol sa proyektong natapos. Natapos ang oras niya sa paglilibot sa iilang bahagi ng shipyard. Kontento siya sa nakikita. Nagtatrabaho na maayos ang lahat at ahead of the schedule sila sa mga nakahanay na proyekto. Isang oras pa ang inilagi nila sa Cebu at lula na siya sa private chopper pabalik na Maynila. Halos hindi niya alintana ang biyahe. Habang nasa himpapawid ay abala siya sa pagpasada sa isang proposal na binitbit niya. Isang mas maliit na shipyard sa Cavite ang nagbabalak na magbenta ng share sa kumpanya nila. There was a potential, pero kinakailangan niyang personal na makita ito. Ilang minuto pa, lumapag na ang chopper sa mismong rope deck ng gusali nila. Pagkaapak sa loob ng opisina, naghihintay kaagad siya ng mga dokumentong dapat pasadahan at permahan. Trabaho ka agad? Mula sa pagtutok sa mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa, ay nag-angat siya ng mukha. Dad, tumayo siya at sasalubungin sana ang kanyang ama. Ngunit maagap nitong itinaas ang palad, tanda ng pagpigil sa kanya. You had been working so hard, Mr. CEO. I have to, Dad. Umupo ang ama niya sa katapat na upuan at mataman siyang tinitigan nito. Nakita ko ang balita. And? Congratulations, anak. Lahat ay nasa tama na ngayon. I am more and then confident na pamahalaan mo na ng maayos ang negosyong itinatag ng lolo mo. Nakikita niya ang kislap sa mga mata ng ama. Dinner tonight at 7? Mas excited pa yata ang ama niya. I won't forget, Dad. Tumayo na ang ama. Sige, aalis na ako. Naiiling na inihatid niya ang ama sa gawing pintuan. Nang muling mapag-isa, ay tinutukan niyang muli ang atensyon sa mga papeles. Sir, may I remind you po for dinner? Your father asked me to remind you of it. Oh shit. Halos makalimutan na nga niya. Masyado naman siyang kinakain ng trabaho. Thank you, Miss Mendez.
You may go home now. Sininop niya ang mga gamit at lumabas ng opisina. Nakahanda na sa entrada ng building ang sasakyan niya. Parang kay tagal na nawalay sa kanya at hinimas pa niya ang manibela. Gayong isang araw lang naman silang hindi nagkasama. Dumiretso siya sa kondo, malapit lang iyon. Ilang block lang mula sa opisina. Habang naglalakad patungo sa banyo, ay sinisimula na niyang hubarin ang suot na polo. Humakbang siya papasok sa banyo nang wala nang natirang anumang saplot sa katawan. Tumapat sa dutya, ipinikit niya ang mga mata at hinayaang bumagsak ang tubig sa kanyang mukha mula sa rainfall shower. Kailangan niya ng malamig na shower. Habang lumalaon ang kanyang pagpikit, may imaheng bigla na namang namuunang kusa sa isipan niya. Marahan siyang nagdilat. Malakas naman siyang napamura. Those images again. Minabuti niyang tapusin ang paliligo at mabilis ding na nagbihis. Moments later, muli na naman niyang binaybay ang daan. Bahagyang umangat ang gilid ng bibig niya nang matanaw ang bouquet sa tabi niya. Ilang minuto lang ay narating na niya ang destinasyon, ang kilalang TV station, kung saan naghihintay sa labi ang isang pamilyar na figura. Pwede namang sa loob ng opisina na ito maghintay, pero mas piniling mag-antabay sa labas. The sight of this beautiful woman put a smile on his face. Chloe. Kumakabog ang dibdib niya habang tinititigan ang kagandahan ni Chloe. Kumakabag iyon sa dalawang kadahilanan. Unang-una, nakuha siya nito sa kanyang kagandahan. Pero mas malaking kadahilanan ang guilt sa puso niya. Halos 2 buwan na ang nakalipas, pero hindi pa rin siya nakakaahon sa pagkakamaling nagawa niya. Just act normal, Jack. Habang naglalakad ay hindi niya inaalis ang mga titig niya kay Chloe. Right at this moment, he wanted to see the woman only. Ayaw niyang may sumasabit na ibang imahe. Mas dumadagdag iyon sa kasalanan niya. You look lost. Nakangiting wika naman ito. I missed you. Pumulupot kaagad sa batok niya ang mga braso nito. Automatiko namang hinapit niya ito sa baywang at inilapit sa katawan niya. Naglapat ang mga labi nila at isang magaang halik sa labi ang ipinagkaloob sa kanya. Ibinigay niya rito ang bulaklak na hawak niya. Nakakabawas din ng konsensya sa kasalanan na gawa niya rito. I'd rather have books than flowers, babe. Chloe is far different from all women. She's delicate but strong. Alam na alam kung ano ang gusto at hindi. Next time, babe. Inalalayan niya si Chloe na makasampa sa kotse. Ang kotse nito ay iniwan na lang nila sa studio. Tutal bukas ay susunduin niya naman ito sa umaga. Kung hindi man niya ito masusundo kinagabihan, may kotse naman itong magagamit. Saan tayo magdi-dinner? Tanong niya na magsimula ng umusad ang sasakyan. Sinabi naman ni Chloe ang isang 5-star hotel. Just drive, okay? Habang biyahe ay kung ano-ano ang napag-uusapan nila. Mostly about sa trabaho nito. Ang tungkol sa offer nito sa isang media outfit sa US at ang short course na napipinto nitong kunin. Sa minsang paghinto nila ay natapat sila sa isang branch ng fast food chain. Nakita niya ang isang batang babae na lumabas mula sa fast food. May bitbit itong french fries at tila sarap na sarap sa kinakain nito. Halos hindi niya maalis ang mga mata niya sa batang iyon. Iba ang naaalala niya. Faded memories started to surface in his mind. Ang memories na iyon ang gusto niyang maalis. May sakit ang anak ko. Jesus! Naalala na naman niya ang luhaan nitong mga mata. Kung ginusto niya lang sana, but lust and eager overcame him. He became the monster. Lalo na nagbitaw na naman ito ng kasinungalingan. Ikaw ang ama ng anak ko. Halos 10 buwan silang nagsama noon.
Naalala niyang pinaturukan niya ito ng birth control. It was one time, noong bago pa sila nagsama. He didn't have any idea kung gaano katagal ang epekto ng isang shot. Possible kayang may nabuo sila sa loob ng mga panahong nagsasama sila. Muli na naman siyang ginugulo ng mga alaala ni Jade. Pero hindi maitatatwa na sinubukan niyang balikan si Jade sa hotel at kausapin ito. Alam ng Diyos na gustong-gusto niya magkaroon ng anak. Pero kapag tinititigan niya ito, ang imaheng yun ang nabubuo sa kanyang isipan. The image of another man on top of her. An image of betrayal. Inakala niyang nagawa na siya nitong burahin sa buong sistema niya. Pero na makita niya ito sa kakarampot na kasuotan at ibinilad ang kahubdan sa ibang lalaki. Nabuhay na naman ang galit niya sa babae. He hated the other man, feasted on her body. He wanted to own her alone, walang kahati, and he badly wanted to punish her. Sinaniban siya ng kung ano-anong espiritu at alam niyang hindi dapat sisihin ang alak. Babe, napukaw ang paglalakbay ng diwa niya. Nang dumantay sa kamay niya, ang nakahawak sa manibela ang kamay nito. May nagtatanong na titig sa mga mata nito. Muli siya ay natigilan, habang nakatingin naman siya kay Chloe. Narating nila ang hotel at madalang na lang ang usapan nila. Babe, yes? Itinutulak siyang aminin ang totoo, pero nag-aalala siya masasaktan ito. Makakaya ba nitong tanggapin na ang kasintahan nito ay basta na lang pumatol sa ibang babae? At alam niya na nag-enjoy siya sa lahat ng iyon. Alam niya sa kanyang sarili na ng mga oras na iyon ay buong pagnanasa niyang sinasamba ang katawan ni Jade, na hindi man lang niya naaalala si Chloe habang siya ay nakapatong sa babaeng yon. Hila na siya sa kamay ni Chloe papasok sa restaurant. Ilang saglit pa ay nasa mesa na siya, kung saan naroroon ang matatanda, ang ama at ang ina naman ni Chloe at ang daddy niya. As usual, absent naman ang ina niya. Pang-ilang dinner na ba ito? Hinalikan niya ang ina ni Chloe sa pisngi at kinamayan naman pagkatapos ang ama nito. Nilapitan niya muna ang ama at binati ito. Nasaan si Mami? May hinang bulong naman niya rito. You know her? Sagot naman ng ama na nagkibit balikat. Sanay na ito sa mga aktuwasyon ni Athena. Naupo siya sa tabi ni Chloe. Kasalukuyan niyang idinudulot ang soup. Pero uneasy ang pakiramdam niya sa ngayon. Nagkasala siya. Hindi lang kay Chloe, maging sa matatandang ito. Mas tumitindi ang sundot ng konsensya na magsimula na namang mapadako sa kanila ang usapan. Tinitigan niyang mabuti si Chloe. Malayong malayo ito kay. Nilagok niya ang wine na isinali ng waiter sa baso niya. Parang gusto na lang niyang lunurin ang sarili niya. Gusto niyang maalis ang alaala ng babaeng iyon. Are you okay? Yes. Mariing sagot naman ni Jack. Kung saan-saan napapako ang usapan. Inaasahan na niyang mapapadpad iyon sa kanila ni Chloe. Son, when will I finally have an apo? Pansamantalang nabitin sa era ang tinidor naman ni Chloe. Ibinaba iyon sa plato at ipinatong ang dalawang palad sa ibabaw ng mesa. Minsan na niya itong inalok ng kasal. I'm not yet ready. Ang lagi nitong sagot sa kanya. You are not getting any younger. Minsan ay nakakaramdam na rin siya ng inip. He wanted to settle down. And there was only one girl whom he would like to marry. It was Chloe. Bakit kung hindi ito lang naman ang muling bumuo sa kanya? Matapos ang mapait na kabanata ng buhay niya. I am just 28, Daddy. But the older you get,
the lesser your chance of bearing a child, iha. Hinarap naman ni Chloe ang ina nito. Besides, hindi ako pakakasalan ni Jack kung sakasakali dahil lang sa bibigyan ko siya ng sandamakmak na anak. He can always wait for the right time. Right, babe? Yes. Pagsang-ayon naman ni Jack. Nagtagpo ang mga titig nila ng ama. Nasisilip niya ang nakakaunawang mensahe roon. Minsan na niya nabanggit rito na gusto na niyang magkaanak sila ni Chloe. Kumain na nga lang tayo. Natuon sa ibang bagay ang usapan hanggang sa natapos ang hapunan. Sa kanya pa rin sumasabay si Chloe nang matapos sila. Saan kita ihahatid? Sa studio ba o sa kondo? Bilang sikat na media personality, maraming oras ang ginugugol nito sa TV station kaysa sa sarili nitong tirahan. Sometimes, doon na rin ito natutulog. Sumandal naman si Chloe sa kanya. I'd rather spend time with you. Tomorrow and the next few days, I'll be away. Naninibagaw naman siya rito. There was something bold in her eyes. Umuulap ang mga mata nito sa pagnanasa. Kondo? At is? Dumiretso sila sa condo unit naman ni Chloe. Mas malapit iyon kaysa sa kanya. Pagsarado pa lang ng pintuan, ay kaagad nilang siniil na mapusok na halik ang isa't isa. Magkahugpong ang mga labing kinarga niya ito, patungo sa kwarto. Mabilis nilang nahubaran ang isa't isa. Habang ginagawa niya iyon kay Chloe, pero ibang mukha naman ang nakikita niya. Habang kaniig ito, siniil niya ang halik na naghihintay na bibig naman ni Chloe. Pero sa oras na dinadama niya ang mga labi nito, ibang mga labi naman ang hinahanap niya. Hindi maaaring laging ganito siya. Napamura naman siya sa isipan niya patungkol kay Jade. Panay ang ungol naman ni Chloe. Habang nakikita niya ang satisfaction sa mukha nito, ay dinadaga siya ng konsensya. Nagiinit siya nang ganito dahil naiisip niya si Jade. He was being unfair to Chloe. So unfair. Tulog na si Chloe matapos ang mainit na tagpo ay nakatulog kaagad ito. Napatutok naman siya sa kisame at natanong ang sarili kung hanggang kailan ba siya magiging ganito. Akala niya ay nalampasan na niya ang kabanatang iyon. Dahan-dahan siyang umahon sa kama at naligo. Pagkatapos ay hinalikan niya sa labi si Chloe at nilisan ang kondo nito. He decided to go home dahil naiisip niya ang babaeng iyon. Sa bahay nila siya tumuloy. Gusto niya makausap ang kanyang ama. Ewan niya. Gusto niya lang makainuman ang ama. Tulog na ito ayon sa katulong. Umakyat siya sa ikalawang palapag ng bahay. Sa dating silid niya, siya magpapalipas ng oras. Pagpasok siya sa kwarto nang matanaw niya ang ina na nakatayo lang sa terrace. Nakatitig ito sa kawalan habang hawak sa kamay ang kupitan ng alak. Dati pa ay malamig na ang ina niya. Ngayon ay nagiging distant pa ito. Tila laging may iniisip at mas nagiging bihira ang mga pagkakataong humingiti ito. Pakiramdam niya ay nakalulong na ito sa anuman. Napansin marahil ng ina na nasa likuran siya nito. Lumingon ito. Hindi na niya hinintay na sinyasan kusa na siyang lumapit dito. It's almost midnight. Natawa naman ng pagak ang kanyang ina. Naging sarkastiko naman ang tawa nito. Pero iba ang nakikita niya sa ina. Pilit ang sayang ipinapakita nito sa kanya, sa kanila. Panandali ang naghari ang katahimikan. Kahit ang pagpingki ng kupita sa pabilog na mesa, nang ilapag iyon ng ina, ay malinaw na umabot sa kanyang tainga. May problema ba, ma'am? Humarap ito sa kanya at sinuyod ng tingin ang kanyang kabuuan, na para bang ang laki ng namiss nito sa buhay niya. Nag-dinner pala kayo ng mga Aragons. Ngumiti naman siya ng tipid dito. Yes, ma'am. Muli nitong pinulot ang alak at sumimsim ang mga mata nito ay nasa kawalan na naman.
You must dinner again. Inantabayan na niya ang katiting na emosyong bumabalatay sa magandang mukha ng ina. I'm sorry. Itinukod niya sariling ang dalawang siko at bahagyang ibinaba ang sarili. Sinundan niya ang direksyon tinitingnan ng ina. Madilim na kawalan. Are you happy, son? Sa halip ay patulan ang sinasabi niya, ay nagtanong ito. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot rito. At mas lalong hindi niya napaghandaan ang mga tanong nito. Confusion ay ang mga sumungaw na tila kislap ng luha sa mga mata ng ina. Sa kaniya naisip ang tagal ng panahong nag-usap sila ng ganito. They almost never talk since that fateful night. Does it matter, Mom? It does. And I just want to know. Nag-iwas man ito ng paningin. Hindi nakaligtas sa kanya ang lungkot sa mga sinasabi nito. Hindi ganito ang Athena na kilala niya. Tila may isang bagay na kumakain ng enerhiya nito sa katawan. I am. Nanatiling tahimik naman ang kanyang ina. Are you sure? Chloe is the one? You don't have to marry her just because she was the one who made you whole again when you're so hurt and broken. O talaga bang napaghilom na niya ang sugat sa puso mo? Wala siya makuhang salita sa sinabi nito. Makikipag-usap ng kung ano-ano lang naman ang balak niya. But this conversation had gone too deep. I just want you to be happy, son. Really, really happy. Again, gusto kong makita ang kislap sa mga mata mo. Kagaya noong magkasama pa kayo ni. Masaya na ako, Mami. Nakaahon na ako sa kabanatang yon. Maagap ang naging pagpipigil niya sa sasabihin pa ng ina. If there was one person na dapat ay nakakaintindi sa kanya, dapat ang ina niya iyon. Nakita nito kung paano siya naghirap. I never meant to make you angry. Napangiti naman ito. Saka nito idinipa ang dalawang braso. Hudyat para yakapin siya nito. Nakukonsensyang niyakap naman niya ito. Nagsisinti lang ang ina mo, anak. Alam niyang ayaw lang ungkatin nito. I'm so sorry, Jack. Wika nito. Mas humigpit ang yapos ng nanay niya sa kanya. It's okay na hindi ka nakadalo kanina, Ma'am. I'm sorry for everything, son. Kumalas siya sa yakap ng ina. Namamasa pa rin ang mga mata nito. Bagay na hindi niya madalas na nakikita. His mother had always been an image of a strong and sometimes cold woman. Tumatanda ka na. Nagiging emotional ka na. Inagaw niya mula rito ang kupeta at itinapon ang laman sa kung saan. And a little bit alcoholic. Hinayaan lang siya ng ina niya. Matulog ka na, Ma'am. Susunod na ako, anak. Iniwanan niya itong may pag-alala. Nagtungo siya sa silid at nahiga siya. Matapos ang gabing ito, ipinapangako niya sa sariling kakalimutan na niya ang nangyari. Ibabaon niya sa limot ang lahat gaya ng dati.